Grabe, alauna ng mahigit. Pero mapati pa rin. Yung panahon hindi mo isipin na tanghali o hapon na alauna. Paakyat pa pala kami ng paakyat. Andito na tayo sa location, ha? Bro, asa location na tayo? O Bethel. Then restocking church, Bethel. Dito dinala. Pero kasi simbahan. Oo. Kuya, alam niyo po yung simbahan na Christ the King Church, Bethel? Christ the King Church. Wala po dito. Wala dito? Umulan ng araw, tuloy ang baho. Muli nating libutin ang mga kabundukan sa Cordillera. Sa ikalawang pagkakataon ay tatanggapin natin ang hamon na libutin ang kaloob-looban at kasuluk-sulukan nitong Cordillera. Awon! Grabe! Ito yung mahirap sa kabundukan. Tignan ito nangyayari sa mga dadaanan mo. Nabupuno ng mga putikan. Tapos may mga sira-sirang mga daan. Ang mahirap nun, abutan ka dyan. Na natapat na nasira tapos nabiyahe ka dyan. Upang makita ang mga magaganda na dati na nating nakita at makita ang mga bago sa ating mga mata. Tara, samahan niyo ako. Libutin natin ang Cordillera. Okay, tuloy na tayo sa biyahe. Hindi namin alam kung uulan na yung panahon na to. Parang sumobra yung kulimlim. Sana ulap lang to, ha. Sana yung mga pag lang to. Daming mga pine trees na dito sa gilid. Sabagay, kanina ba marami ng pine tree. Pero dito mukhang kitang-kita sa daan mga pine trees. Ngayong araw, dalawa na lang yung checkpoint. Matatapos na tayo, bali pangatlo lang yung Ritz Hotel dun sa Baguio. Yan kasi yung pinaka-final. Dun start, dun din magtatapos yung ating Cordillera Loop Adventure Tour. So, ang pinatahan natin ngayon, pinatahan natin is right na dito sa may malapit sa Lagitigan. Malapit sa Lagitigan sa Baguio. Yun yung next checkpoint natin. Baguio na. Tapos, ayun nga yung last. So, meron tayong 2 hours riding na biyahe. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday is gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Uulan.
yan. Uy, naku, may pumapatak ako nararamdaman. Ay. Uy. Pauwi muna. O makarating muna sa isang checkpoint. Dito na pala tayo sa may barangay Abyang na pala yung part na to. Umaangat pa rin yung pag dito sa sobrang pag. Hindi ko sure kung Halsema Highway pa rin to. Halsema Highway pa rin ba? O tama, Halsema Highway pa rin pala to, sabi ng mapa. So, sa mga hindi nakakaalam, ito yung isa sa most dangerous road sa Pilipinas. Delikado naman talaga yung daan na to. Dito mas marami, dito yung open. Pero syempre, mas ano siya ngayon kumpara nung mga nakalipas na 2 to 3 years. Mas okay na siya ngayon. Pero hindi pa rin ibig sabihin nun na safe na dito. Marami pa rin talagang mga part na walang harang. Katulad dito may harang ko sa gilid, oh. Tapos syempre prone pa rin to sa mga pagguho-guho ng lupa. Kaya delikado pa rin talaga. Ayun, lalaki na truck ang mga nagdadaanan dito. Kaya delikado. Pero ingat kayo. Pero okay naman siya. Basta may nakita nyo lang yung mga gilid na may naglalagay sila na ano yun, malambot or lagyan nila na lumulubog yung lupa sa part na yun. Ayun, iwasan nyo na yung mga part na yun para baka kayo abutan pa dun ng pagguho. Basta check nyo lang lagi yung kalsada, yung dinadaanan nyo. Kasi kami may mga nadaanan kaming iba na sobrang delikadong daanan. Ano to? Oo, ano naman yung dito? Tiger. Kala ko baligtad na bahay. Tama ba? Baligtad ba? Hindi naman yata. Grabe na naman yung mga dito. Barbada. Grabe na naman mga twistis. Ano ba yung mga binibenta na yun? Ay, parang may mga goma na interior. Tapos may mga kahoy yung iba. Ano ba yun? Pambungkal or ayun, nakita ko lang eh. Ang daming interior, ang daming nadaanan. Kanina pa dun mga interior. Ayun pa oh. Oh, interior. Ayun. Ano ginagawa dyan? Panali? Hindi ko alam. Sa kaya ginagamit dyan? Korbado dito, korbado doon. Sige. Okay, kain tayo muna. Binadaanan kami dito. Eto, welcome to Foodway Eatery. Kilometer 31, Top Duck, Atok Benguet. Kakain muna kami dito. Para mamaya, dire-diretso na lang yung biyahe namin. Kain na muna. Ayan. Ano ito? Mga display sa bahay. Bango. Yung pagkain namin, oh. Bulalo. Magkano yan, bro? 200. 200? Hati naman tayo. Hati na, ano. Ang laki ng ano. Bak! Ang laki, oh. Eto rice. Only rice na naman dito? Hindi. Akala ko only rice. Ang dami. Sabi ko nga, dalawang rice lang. Ito na yung dalawa? Ano? Grabe talaga yung mga rice dito sa ano. Sa Cordillera. Wala ka na. Bro, kailangan may higit ka na hati makuha mo dyan, ha? Bo.
Grabe. Mana? Lasa, sarap. Napakalambot nung. Okay. Solid din dito sa Foodway Eatery. Sarap nung nilaga, promise. Pwede nyo silang daanan dito. Pag nagawi kayo dito sa lugar na to ng Halsema, papunta ng Atok. Pag gusto nyo puntahan yung second highest point. Okay. Meron pa tayong 44 minutes or more or less. Depende sa takbo pa rin yan. At depende pa rin sa panahon. Okay, tuloy tayo sa biyahe. Yan, oh. Maganda. Recycle, di ba? Kasi tapos yung mga gulong. Wala una ng mahigit. Pero mapat pa rin. Yung panahon hindi mo isipin na tanghali o hapon na alauna. Gantong oras direct na direct yung araw sa Bulacan Tapos dito ganito yung panahon. Paakyat pa pala kami ng paakyat. Daming repolyo. Napakamura lang dito dyan. Pero pagdating sa atin sa Manila, sobrang mahal na. Laka na ng patong. Parang mas kumikita pa yung mga middleman. Tama ba yun ba yung tawag dyan sa mga namamakyaw dito? Tapos dadali nila sa mga palengke sa iba't ibang probinsya o iba't ibang bayan. Pero yung mga taga dito, okay lang yung tubo nila or kita. Nakaraan may napanood pa nga ako yung nag-freeze yung mga repolyo nila, nasira dahil sa sobrang lamig. Kaya ayun, nasayang, dugi sila sa sa tanim nila. Ito pa pala dami din to, puro repolyo din yung ayun, kakalaglag nga lang yung iba dami repolyo. Pumapatak-patak na ang ulan. Huwag kang tumuloy. Patapusin mo muna kami. Sabi ka naman. Sign to fly. Ayan na. Wag, please. Wag naman, Lord. Huwag muna po sana. Bigla ko. May pinasok kami. Hindi kami sa mismong main road. May tinuro na papasok. Ito papasokan namin.
dito kami dadaan. Sobrang tarik nga lang dito. Pakyat kami ng pakyat. Mukhang mas mataas pa to sa ibang dinaanan namin. Ang tarik eh. Ayun, puro paahon. Eto, may nadaanan na kami isa dito. Welcome to Lamot Christ the King Chapel naman to. So hindi ko sure kung ito yun o hindi, pero basta may nadaanan kami isang ganito kapangalan. Tapos may tinutuloy sa akin na ano, Christ the King Church dito sa 3 kilometers. Tapos meron naman tinuturo kay John Pax na iba na nasa 10 kilometers pa yata yung tinuturo sa kanya. Hindi namin alam. Pero ito yung tinatawag na Sheelan Beckel Road, bro. Diba? Meron pa isa, bukod dito. Oo, meron pa dyan sa harap na tinuturo sa akin. O baka yun. Nakalagay dito Sheelan Beckel Road to eh. Ayun na, Sheelan Beckel. O diba yan ang nakalagay sa mapa, sa Dito. ano natin, passport. Sheelan Beckel yung dulo. So hindi namin sigurado, pero at least may video kami napapakita kapag in case na ano, hindi dun, o in case na ito talaga. Okay, tingnan namin tong 3 kilometers na to kung ito ba o hindi. But hindi, diretso kami din sa tinuturo naman sa kanya. Malapit na halos sa Baguio yun. Grabe. Ang taas na ng mga dinaanan namin, pero mas tinaas pa kami ng tinaas. Umakyat pa kami ng umakyat. Ito, puro pine tree dito. Parang ito yung pinaka-summit, yung peak eh. Ayun o, I love Beckel. Baka nga ito talaga kasi para maakyat yung pinakatuktok na tong halos peak. Yung pinaka ano na tong pwesto ng simbahan. Dahil makikita sa ibaba oh. Ay, school pala dito. Pero wala ka makita dyan kapag ano na ayun oh. Sobra. Beckel Elementary. Asong church. Andito na tayo sa location ha. Bro. Asa location na tayo? O Beckel. Doon, Christ the King Church, Beckel. Dito dinala. Pero kasi simbahan. Ito? Oo. Saan dito? Ito na lang tayo. Ito na lang tayo dyan sa ano, mga tao. Kuya, alam niyo po yung simbahan na Christ the King Church, Beckel? Church. Christ the King Church. Wala po dito. Wala dito?
Pero ito yung Bethel Church, Christ the King Church. Sir, may church dyan ah. Ayan boss, Kaya kami dito? Oo. Ah, okay. St. Pedro Paris ata. Pero church dyan. Christ the King Church nakalagay. Tapos na rin kami dito. Full tank kuya. Dito tinuro yung church. Pero Bethel yung dinaanan namin dito. Sa ano na to. Diyan kami bumaba oh. Kaso wala. Walang simbahan dito sa part na to. Christ the King Church. Hanapin na lang namin kung saan talaga yun. Wala dito. Okay, so after ng aming mga ilang pagkaligaw-ligaw, dinaanan na namin kanina pero binalikan namin kasi wala nga dun yung hinahanap namin na isang tinuturo ng mapa. So nagtanong-tanong kami, nadaanan nga natin yung Bethel nga din yung part na to. Tapos ito daw yung part ng Shelan ba? Shelan? Ay Shelan Bethel, ito. Etong part na to, ito daw yung Shelan Bethel. So ibig sabihin, ito na nga yun kasi yun yung nakalagay dito sa ano, nakalagay dito sa passport namin, no. Christ the King Church, Shelan Bethel. So ibig sabihin, ito na talaga yun. Tapos may nakita pa kami mga nagpicture na mga nagcordillera din. Dito din sila nagpicture. So nakakalamang ito na yan. May isa pang tinuturo sa Baguio na Christ the King Church, kaso Baguio. Baka mag-picture din kami doon. Tingnan natin. Para sure lang. Pero ito yun. Shelan Bethel. Ayan. Okay. So, ang last namin is Baguio na tayo. Any distinguished location na yun. So, kung ano man yung mga pwedeng pagpicturean doon na kilala o sikat. Ayan. Ayan na yung last natin. Tapos, Ritz Hotel na. Tapos doon, finish. Okay. So tapos na ako mag-picture dito. At ano lang kami ng konti. Tuloy na ulit tayo sa biyahe. Woo! Ligaw-ligaw pa eh. Konti. Visit na mapa to oh. Dagdag yun eh. Paalam. Yeah! Isang checkpoint na lang. Okay. Baguio naman tayo. Malapit na sa Bethel. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know. You don't see what you have in front of you, or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts, 'cause I don't wanna waste my time. Okay. Kompleto na. Okay, andito na kami sa Burnham Park. Dito na kami nag-last checkpoint. Kasi kahit saan naman na tourist destination tourist spot dito. Ayan. So kompleto na. Baguio ADL 659.4 62.8. Ayan. So okay. Dito na namin tinapos ni John Pax. Natapos na namin yung Cordillera Loop Adventure Tour Level 2. So meron na tayong Level 2 finisher.
Pagkatapos namin dun, dumiretso na rin kami dito sa Ritz Legata para kunin yung mga Conqueror kit namin. Pwede din kasi dito kunin para hindi ka na pumunta ng Manila. Grabe. Dami nating pinagdaanan na naman. Solid yan. Sa ganda ng mga pinuntahan namin, kahit yung hirap na hirap kami sa ibang mga sitwasyon, natulog sa kung saan saan para lang makatipid, para maituloy lang yung level 2 na to. Makatapos, sulit yung pagod, sulit yung lahat ng ginawa namin para sa biyahe na to. Sobrang ganda ng lugar, sobrang worth it na puntahan, pasyalan. So, sobrang worth it na pagpaguran. Dahil yung mga naging premyo para sa lahat ng paghihirap namin, sulit yung lahat-lahat ng pagod. Okay. Grabe. Ritz Legata. Bro! Grabe! Solid. Grabe. Solid ng Shiva. Hindi tayo dinula sa mga putik at buhangin. Safe tayo. Pag dito sa una, no? Walang semplang na naganap. Kahit dumaan ang ilog at putukan. Solid dual sport Shiva tires. Number 1. Kapal pa, oh.